Ganyan nga ako gisingin ng alarm ko. Tinigilan ko na nga yung gawain na pagkakagising, saka pagkakamulat ng mata, cellphone agad yung hinahanap. Nakaset naman na yung utak ko na wala akong pasok ngayon dahil today's day off na naman ako. Pero pag regular day at may pasok, diretso shower na agad ako para hindi na ako tamarin, lalo na ngayon na malamig. Kahit anak Tagaytay ako, talagang napakahina ko sa lamig. Lumaki talaga ako nasakitin. Pero isa din na pinagpapasalamat ko kay Lord, simula nang dumating ako dito sa Taiwan is isang beses lang talaga ako nagkasakit ng malala. Yun yung time na sobrang stress ako sa buhay. Pero ngayon kahit sobrang lamig dito, kahit sipon at ubo, hindi talaga ako nagkakaroon na. Almost magpa 5 years na ako dito sa Taiwan. Thank you Lord. Ang hindi na lang talaga nawala sa akin is yung migraine ko. Madalas pa rin talaga ako inaatake pero dahil marami naman akong tambak dito ng mga gamot galing pang Pilipinas is nakaka-recover naman. Yung mga antibiotic kasi dito lahat injectable eh. Hindi kaya ng atay ko tsaka parang naninikip yung dibdib ko tuwing tuturukan ako ng mga antibiotic. Kaya pag inaatake ako, umiinom na lang ako ng mga pain reliever na dala-dala ko galing pang Pilipinas. Ayoko talagang lumabas ngayon kaso kailangan kasi wala akong pagkain. Bibili ako ng ulam ko tsaka may uuwi kami na kaibigan. Kailangan kong bumili ng chocolate na ibibigay. Nag-wash up nga lang ako niyan kasi alas 8 na ako nakabangon. Alas 10 magsasara yung mga bilihan ng mga pagkain dito. Nagayos nga lang ako ng konti at naglagay ng moisturizer kasi sobrang lakas ng hangin sa labas. Napakasakit sa balat, mahapdi na siya. Parang meron nang windburn yung mukha ko. Mahapdi na siya tsaka parang nangangapal. Although alam ko namang makapal talaga yung mukha ko tsaka yung labi ko. Iba pa rin yung windburn. 2 araw kasi bumaba ng 8 degree yung lamig dito sa lugar namin. Kaya sobrang lamig talaga. Sakto 2 araw na may pasok ako nun. Talaga na-expose ako sa lamig at sa hangin. Hindi kaya ng mga buto ko yung lamig sa labas kaya mag-aapat na patong ako ng mga damit bago lumabas. Tsaka ewan ko ba kung ako lang kasi nangangati talaga ako sa hangin sa labas eh. Namamantal-mantal ako na maliliit na parang sikal. Mabuti na lang talaga meron din ditong BL. Yun yung iginagamot ko para hindi siya mangati at saka hindi mangitim. Although hindi naman na required mag-face mask dito sa labas. Nag-face mask pa rin ako kasi malakas nga yung hangin. Baka lalong lumala yung mga windburn ko sa mukha. Mag-alas 8 pa nga lang pero pasara na tong lutuhan. Hindi ko na tuloy naabutan. Hindi ko alam kung may bus pa nadadaan pero mag-u-bike na lang ako para mas mabilis at saka para makaikot na rin ako sa mga pupuntahan ko. Kompleto naman ang mga traffic light or signal light dito. Tsaka may mga CCTV naman. Hahanap nga muna ako ng ATM machine kasi mag-withdraw muna ako kasi wala na rin akong hawak talaga na cash. Wala pa talaga yung araw ng sweldo pero nakakailang withdraw na kami. Kasalanan kasi talaga ito nung maglanakaw na yun eh. Bakit sa dinami-dami kami pa yun ninakawan? Matataon-taon na magpapasko at magbabagong taon. Sayang lang talaga yung nagastos tuloy namin. Pang Noche Buena na rin sana namin yun. 9,000 sa NT. Yung bago namin biniling battery. So nasa 15,000 sa peso. My God. Yung nakapanood nga lang dun sa nakaraan kong video yung makaka-relate doon sa magnanakaw issue ko. 2,000 nga lang yung withdraw ko so aabot naman na siguro yan hanggang sa 28 kasi 28 may sahod na. Dito nga muna ako pumunta sa may Pinoy store para bumili ng chocolate. Kasi ito lang naman talaga yung bibilin ko dito. Bali kumuha ako ng 4 na balot na Toblerone. Sa RJ Supermarket nga pala kami bumibili ng mga chocolate pag nagpapabox o kaya naman sa Costco. Kasi mas mura. Dito kasi sa EEC, ito ay 265 yung ganitong Toblerone na 5 yung laman. Sa RJ Supermarket, nasa 249 lang siya. Mas mura siya ng 20 NT. Kayo nang bahala mag-minus. Naku, hindi na ako kukuning promoter ng EEC. RJ Supermarket, baka naman. EEC lang kasi ang meron dito at saka yung PJ Mart. Parehas lang sila ng presyo ng dalawa. Meron namang I7, doon pa sa may Tofen. Yung RJ Supermarket sa may Sinjo lang siya kasi banda meron. Nung nandun pa kasi ako banda sa may Shinpong sa may Huko, magkakatabi lang ang EEC, I7 tsaka RJ Supermarket. Mga Pinoy store ito. Kaya napapag-compare ko yung mga price ng mga items nila. And na-observe ko mas mura sa RJ Supermarket. Oh, bentang-benta kayo sa akin RJ Supermarket. Baka naman. Tapos may tinatawag ditong store na 10-10. Pumasok nga muna ako para magtingin-tingin. Marami rin talaga ditong mga items na pang Christmas na pwede mong bilhin. Mga Christmas lights, souvenirs, Christmas tree. Kaya ramdam na ramdam mo pa rin yung Christmas dito kahit nasa Taiwan ka. Although, Buddhist talaga yung karamihan na religion dito sa Taiwan. Tapos yung mga kantahan pang Christmas din talaga tapos English.
Yung ganitong station nga yung gustong gusto ko, yung sa may stationery, tsaka doon sa mga cards. Kasi hilig ko talagang gumawa ng mga ganito dati. Itong mga gift wrap, gift souvenir. May mga binibili ako pa ilan-ilan na tatambak nga lang doon sa drawer ko. Ganito nga lang din yung gusto kong business sa Pilipinas, yung mga party needs. Kasi hilig ko rin talaga yung mag-customize ng mga surprises, tsaka yung mga bagay na bibigyan mo talaga ng effort. Dito nga lang ako sa street foods, bibili ng makakain. Yung uulamin tsaka yung papapakin ko lang yung kukunin ko. Bali kumuha lang ako ng isang tokwa, ng fries, at tsaka ng isang, yung tinatawag nila dito, yung chipay, yung chicken na pinirito. Bali para siyang breast part lang, malaman siya. Tapos kukunti lang yung buto na part. Para siyang pork chop ang style. Bali yung mga nasa tray yan, yung mga order ng mga customer na nakapila. Pang number 19 pa nga ako. Kaya sabi ko mag-iikot-ikot muna ako at babalikan ko na lang siya later. Ganito nga ang street foods dito sa Taiwan. Ito para siyang halo-halo sa atin, pero wala siyang yelo, para lang siyang soya, tapos pinaghalo-halong mga beans. Ito naman parang Japanese style, mga sushi. Ito same lang din dun sa binilhan ko, kung ano yung mga tinda niya. Ito naman tindahan to ng mga pasalubong. Pwedeng retail, pwedeng wholesale. Ito naman kasunod tindahan ng yen, yung parang pansit sa atin or parang lumihan, ganun. Ito pagkain naman to ng yenan, yung mga Vietnamese. Mukha siyang salad. Ito naman tindahan ng mga dumplings. Uso din nga pala dito yung mga marites, tignan nyo sila ayi. Wala nga palang Jollibee dito, McDo lang at saka KFC ang meron, pero hindi muna tayo pupunta doon kasi wala pa tayong sahod. Mapapansin nyo, more on mga pagkain yung mga binibenta dito kasi masyadong workaholic yung mga Taiwanese. Wala silang time magluto, trabaho, uwi, tulog lang ginagawa nila. Tsaka kahit yung mga street foods na yan, meron silang contact para makapagpa-deliver. Meron silang mga kanya-kanyang QR code para maka-order sa line, para makapagpa-deliver through Uber or Foodpanda. Ito naman yung tindahan ng takoyaki. Meron na rin ditong steak. Ito mga nagtitinda dito parang doon lang din sa may night market. Ganyan lang din yung mga paninda pero mas maraming pagpipilian pag doon ka sa night market. Bumalik na nga ako dito sa pinaluluto ko. Hindi pa nga lang din tapos kasi ang dami talagang order. Bukod kasi doon sa mga nakapila dito personal, meron din silang nakaline doon sa mga order nila online na i-deliver ng Foodpanda or ng Uber. Ganyan yung mga street foods nila. Meron din mga gulay, repolyo, mushroom, beans, mais, fries, yung parang puto, pero piniprito din yan. Tapos mga tokwa, iba't ibang uri yan ng tokwa na niluluto. Sausage, squid ball, yung puso ng manok, tapos chicken skin, sausage, yung iba hindi ko na alam yung tawag yan. Tempura, kamote. Ganito yung style ng dugo nila, para siyang hinalo sa bigas. Hinahalo nila yan sa shabu-shabu. Natikman ko na siya isang beses pero hindi ko nagustuhan kasi para siyang hilaw na bigas tapos nilagyan ng dugo. May chili powder sila pero hindi ko pinilagyan kasi ayoko na maanghang. Tapos pepper at saka yung may sauce sila na ipinapahid. Masarap yun. Bibili nga pala ako ng wipes kaya dumaan ako dito sa may supermarket. Sa Taiwan napakayaman talaga sa tissue kasi mawalan na sila ng tubig, wag lang talaga ng tissue. Hindi kasi uso dito yung bitay sa CR. Tissue lang yung ginagamit nila pag pumupupo. Ito yung tulay na sobrang takot talaga ako dumaan dati. Pero ngayon nasanay na ako kasi feeling ko talaga pag nandiyan ako sa loob, anytime pwede ako mabangga or maaksidente. Tsaka nakakabingi kasi sa loob kasi yung nasa taas na dumadaan is yung train at tsaka yung ibang mga sasakyan. Kaya parang nakakabingi yung tunog. Nagpahinga nga muna ako saglit dito kasi hingal na ako tsaka nangangalay na yung aking binte sa pagpipidal kasi paahon na to. Doon nga pala sa kabilang highway yung aming company. Halos katabing building lang yan yung aming dormitory. Paglabas mo ng dorm, company na kaya hindi ka matatama rin talagang pumasok. Lalo na pag may bagyo or umuulan kasi makalapit lang yung company at saka yung dorm. Tuwing papasok ako at saka tatambay dito, tapos maririnig ko yung dumadaan na train, medyo may nararamdaman ako lungkot. Parang may kakaiba, basta. O siguro dahil lang dun sa mga Korean drama na napapanood ko. Kahit napakatarik talaga nung aking binike, talagang hindi ako pinagpawisan sa lamig.
Pagdating ko nga kumain na agad ako, sabi ko uulamin ko to pero talagang pinapak ko na siya. Tinawagan ko din kasi yung mga anak ko kasi matutulog na. Nagre-ready na sila para bukas kasi magsisimba daw sila. Sabi nung panganay ko mamaya na nga daw ako kumain pagkatapos nila akong kausapin kasi matutulog na sila, nakikita daw nilang kumakain ako kaya nakakagutom daw. Nung nakatulog na nga mga anak ko, nag-take lang ako ng isang lesson dun sa module ko sa online class ko. And this is it for today's video. Thank you for watching. Good night everyone. Merry Christmas.